Pinaghahandaan na ng COMELEC ang pag-iimprenta ng balota para sa eleksyon 2025. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, iprinisenta na sa media kanina sa tanggapan ng National Printing Office dito sa Quezon City ang dalawang printing machine na gagamitin sa pag-imprenta ng mga balota para sa darating na eleksyon. Gawa umano sa Amerika ang mga makina na tinatayang nagkakalaga ng 300 million pesos bawat isa. Inabutan para kanina ng media habang binubuo ng mga tauhan ng printer company mula sa iba't ibang parte ng mundo ang mga nasabing makina. Ayon sa kumpanya, ang bawat makina ay may kakayanan na mag-imprenta ng hanggang sa 500,000 na balota kada araw at kaya umunong tumakbo ng 24 oras kada araw. Hihinto lang daw ito pag magpapalit ng papel. At dahil sa halos wala umano itong human intervention, halos fail-proof daw ito. Sa susunod na buwan, target gawin ang test printing. Habang mula Disyembre hanggang March naman, plano isagawa ang aktual na printing ng aabot sa 73 million na balotang gagamitin sa eleksyon. Paalala lang din ng mga kapuso, hanggang September 30 na lang ang voter registration kasama ng pagpapalit o transfer ng voters record. Sa October 1 to 8 naman ang filing ng Certificate of Candidacy. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Ilang airstrike ng Israel ang tumama sa southern Lebanon. Ayon sa Israeli Army, pinatatamaan nila ang mga bahay na hinihinalang may itinatagong armas ng Hezbollah. Abiso naman ng Defense Minister ng Israel sa mga residente, manatiling kalmado ang publiko. Ang Department of Migrant Workers, pinaalalahanan ng mga Pilipino doon na lumikas na. Sa ngayon, walang naiulat na nasaktan o nasawing Pilipino sa nangyaring gulo. Sa ngayon, sa kabuuan, mula nung pinag-utos ng ating Pangulo ang ligtas at libreng repatriation ng ating mga kababayan mula sa Lebanon ay 430 ang nauwi. At yun nga, nitong buwan ng Setyembre ay higit kumulang mga around nearly 100 no, yung ang lumikas. Po tayo sa pagdinig ng Senado sa operasyon ng mga iligal na pogo at may ulat on the spot si Mav Gonzales. Mav? Connie, humarap sa pagdinig ng Senado ngayon si Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na naaresto noong Huwebes. Kwestiyon ng mga senador kung bakit siya gumagamit ng iba't ibang pangalan. Bukod kasi dun sa kanyang Chinese name na Yang Jianxin, ay may ginagamit din siya na Antonio Maestrado Lim sa kanyang driver's license, tin, pati mga gun permit. Meron din siyang Philippine birth certificate. Inamin niyang na Chinese national siya at nag-late registration ng Philippine birth certificate noong 2004. Sabi niyang lolo niya ang nag-ayos ng papel kasi gusto niyang magtayo ng negosyo rito sa Pilipinas at mas madali kung Pilipino siya. Ngayon, sabi niyang ay wala raw siyang negosyo na konektado sa Pogo, pero inamin niyang dati nagkaroon siya ng transaksyon sa Pogo company na Jushui. Nagparenta raw siya ng condo unit dito. Pinakita naman ni Senador Risa Hontiveros ang Oro 1, isang service provider sa Pogo, kung saan nakalistang presidente si Yang. Ang sabi ni Yang ay nung nag-a-apply ng business permit, inilagay lang ang pangalan niya doon. Pinakita naman ni Hontiveros ang mga larawan ni Yang kasama ang ilang matataas na PNP officials. Kabilang na si dating PNP Chief Benjamin Acorda, noong regional director pa lang siya ng PNP Region 10. Ang sabi ni Yang, ay regular naman daw silang nakikipagpulong sa PNP dahil sa seguridad, dahil na rin nga meron silang mga negosyo. Sa isa pang larawan na ipinakita ni Hontiveros, kasama naman ni dating PNP Chief Acorda si Suwal Mayor Dong Kalugay at si Wesley Go. Kanina lumalabas na dati palang Chief of Police ng Suwal Pangasinan si Acorda. Pero paglilinaw ko niya, walang sinabi sa pagdinig na si Acorda, yung umano'y PNP Chief na nagpatakas at nasa payola umano ni Alice Go. Wala pa rin pahayag si Acorda ngayon at hindi siya imbitado sa pagdinig. Sa ngayon naman, Connie, ay nilift na ng Senado ang contempt order laban kay Sheila Go at inilipat na ang kustudiyan niya sa Bureau of Immigration. Connie? Maraming salamat, Mav Gonzales. Ito ang GMA Regional TV News. Nang dahil umano sa selos, pinagbabaril ng mister ang kanyang negosyanteng misis sa Talisay, Cebu. Sa Bacolod City naman, sa pool sa CCTV ang pagtangay sa isang asong Golden Retriever. Ang mainit na balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV.
Huli sa CCTV ang paglapit ng nakahelmet sa kulungan ng 4 na buwang Golden Retriever sa isang bahay sa Bacolod City. Binuksan niya ang kulungan at kinuha ang aso saka tumakas. Hindi tumahol ang aso dahil mabait daw ito. Wala raw noon sa bahay ang may-ari ng aso. Handa siyang magbigay ng 20,000 pesos na pabuya sa makakakita o makapagsasauli ng aso na regalo ng kanyang nobyo. I hope nga ma-stop na ang ila balang pagpangawat sa mga ido kay very traumatic for us, for parents, knowing hindi na siya ido mo, do baby na siya namon. Nay, ang mga ido nga mga mahal, amo ginang target nila guro iti para baligya. Alos man na guro ang akon sa tan-aw nila. Ang mga pangawat na, mga drug personality man na, wala guro isustinto sa ila bisyo sa drugs. Patuloy ang investigasyon at paghahanap sa sospek. Kita mula sa ere ang makapal na usok at ang pagtupok ng apoy sa mga bahay sa isang subdivision sa Barangay Tabuk, Subaharo, Iloilo City. Sa investigasyon ng BFP Iloilo City, 5 bahay ang tuluyang natupok at 6 na pamilya ang apektado. Isa ang sugatan matapos makatapak ng basag na bote habang rumeresponde sa sunog. Aabot sa mahigit kalahating milyong piso ang halaga ng danyos. Hinihinalang nagmula ang apoy sa isang bahay na madalas daw may magsiga. Tinitingnan din ang posibleng palyadong linya ng kuryente. Na-invite na kami ngayon sa mga witness naman para makuha na namin ng mga statement. So, magsudong sa under investigation pa rin sa namin. Pansamantalang nananatili ang mga biktima sa multipurpose building ng barangay. Sa Cebu City, 11 bahay sa Barangay Hipodromo ang nasunog. 6 sa mga ito ang tuluyang natupok. Marami sa mga biktima ang walang naisalbang gamit. Siga naman. Moto, gibira lagi ko sa among silingan. Kay masunog niya kuno ko. Tinatayang nasa 1.8 million pesos ang halaga ng nasunog. Pansamantalang nanunuluyan sa covered court ng barangay ang 14 na pamilyang nasunugan. So, i-explore pa ang mga inungdan, posibleng inungdan sa maong sunog. At sa naisutan, posibleng electrical appliances inungdan. Patay sa pamamaril ang isang babaeng negosyante sa Talisay, Cebu. Dead on arrival sa ospital ang biktima na nagtamo ng maraming sugat sa katawan. Ang mismong gumawa umano nito sa kanya, ang kanyang asawa. Naghahapunan daw ang biktima kasama ang kanyang pamangkin sa gilid ng kalsada nang biglang dumating ang sospek sakay ng motorsiklo. Yung husband kasi, accordingly doon sa nakikita nating initial investigation ay may matinding selos po na naramdaman and may pinagdududahan na may kalaguyo ang kanyang misis. Yun yung isang anggulo po nating tinitignan. Yung iba pa is ini-establish po natin yung motives. Tinutugis na ang sospek na napag-alamang taga-Ozamis sa Misamis Occidental. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, talagang it is the loveliest time para kay Canadian singer Carly Rae Jepsen. Yan ay matapos niyang i-reveal na engaged na siya kay Cole MGN. Proud na ipinlex ng Call Me Maybe singer ang kanyang engagement ring mula sa music producer. May close-up shot din siya ng sing-sing. Sa isang interview ng People Magazine, sinabi ni Carly na nagka-developan sila ni Cole habang binubuo nila ang album niyang The Loveliest Time. Congratulations sa inyo! September pa lang pero extra na ang paghahatid ng holiday feels ng isang pamilya dyan sa Lucban, Quezon. Kaya ang kanilang bahay talagang dinarayo. Saan ka man mapatingin, tad-tad po ng agaw pansin na pailaw ang bahay ng Esperanza family. Mag-e-enjoy ka talaga sa iniporta na decoration, no? May giving back effort din sila, Mare, bilang pasasalamat daw sa mga biyayang natatanggap. School bag, sapatos, damit at laruan para sa mga bata, gamit sa bahay at sari-saring gulay naman para kina nanay at tatay. Wow na wow!
Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.